Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay itong admin. Ano ba yung mga dapat nating malaman o matutunan dito sa admin? I-click natin ang admin. Makikita natin dito yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tab. Merong kanya-kanyang gamit mga ito. So sa account, makikita dito yung payroll system, commission, deduction, expenses, cash flow, ROI. Dito man naman sa marketing, mayroong WhatsApp, SMS, at saka email marketing blast. Dito naman sa contact, nandito yung customer, user management, at saka yung supplier. Sa product, stock, sold out items, add measurement, add year, at asset. Sa personal consumption, makikita natin dito yung materials inventory, inventory, preview, inventory. Sa report naman, makikita ni dito yung iba't ibang klase ng mga report. Yung product expired, product status, gallon not return. Pag-click mo yan, wala. So, sales reporting, pag-click mo ito, kung hindi mo alam yung password ng user ay no problem kasi mag-automatic na ilalagay niya dito yung password, di ba? So, halimbawa ganyan, makita niya. Pero bago mo yan i-select ay kailangan na filter mo na yung date. So, mga paid, halimbawa unpaid yan. O kaya ay COD. Oh, wala. Bakit gagawin? Marami din. Okay, pwede mong i-export sa PDF o kaya Excel yung report. Summary reporting. Pwede mo rin itong i-summary. Okay. By user. Okay. Admin. Open. Yan. Makikita mo yung kanyang report summary. PDF. Pwede mo i-export. Halimbawa ay all payment method. Makikita mo yan. Lahat cash, COD, paid, unpaid. At saka, ayan na nga, COD. Abel. Kasi dalawang, ano yan, admin at saka Abel. Okay, lahat ito ay mga report. Yung delivery boy report. Ito siya. Makikita nyo dito, ano yung mga ginawang delivery ng ating driver. Halimbawa yan, lahat yan. So, meron siyang tinatawag na commission total. So, ito na yan, 385. Lahat yan, commission niya doon sa 1,641. 77 na quantity yung kanyang i-deliver. O kaya ay yung na-link sa kanya doon sa driver na yon. Okay? So, makikita nyo rin dito sa ating sales by category. Halimbawa ay gusto mong tignan ang saan ba ito? Tama. Ang COD, click mo yan. Lahat yan COD. Okay? Lahat yan COD. Kung gusto mo namang tignan yung unpaid, lahat yan unpaid. O, dalawa lang. So, yung sa report ay okay tayo dyan. Kung mayroong pagbabago, ay sa susunod na mga update na lang. Okay? Sa graph, meron din tayo dito. Sa report pala, para bago ko makalimutan, ay mayroong per customer. Makikita nyo dito sa ating mga customer kung ano na o ilan na yung kanilang ginawang pag-purchase o pagbili sa inyong mga tubig. So, halimbawa si Abel. Okay, invoice number to. Invoice number. Okay, hindi siya bilang nung kung ilan na yung kanyang nabili. So, ayan. Makikita nyo rin dito yung kanyang sales. Gross total. Yan. At si customer 1, ganun din.
yung si Juan de la Cruz, ay ganun din. Makikita nyo dito, one by one. Okay? Yan yung report. Customer transaction by payment, pwede rin yan. I-filter nyo na ganun. Customer transaction by container. Halimbawa, si Abel, ano ang kanyang binili, kunyari mineral, wala. I-filter natin hanggang 2022, baka meron siyang record. Meron. Puro mineral ito, yung kanyang binili na yan. So, dito naman tayo sa graph. So, meron tayong 3, 6, 8 graph dito. So, sales by category, click nyo lang dyan. Halimbawa ay October 2023. Yan, yung graph. Meron din graph by month, diba? October 2023. Yan. November 2023. So, yan. At saka yung top 5 na customer. Pag click mo yan, ito yung top 5. So, si Abel, marami. Yung kanyang naging transaction. Customer 1 at saka yung si Juan de la Cruz. Yung top 10 ay ito naman. Kunyari, i-bracket natin yan. Wala. So, siguro meron hanggang August. Play. Yan. Transaction. Yung daily sales trend. Okay? Wala silang naging daily sales. Alert. So, mayroon tayong tinatawag na reminder alert, appointment. So, dito, meron din tayong birthday celebrant reminder, void items, void transactions, delivery alert. Okay, dito sa settings, makikita nyo dito, merong business settings. Pag click nyo ito, okay, merong mga iba't ibang settings dito. Ito yung business name, business address, telephone number, email address ng business, yung pangalan ng may-ari, TIN number kung mayroon. Ito naman ay hindi magpapakita sa invoice. Ito lang ang magpapakita, business name, address, telephone. Kung gusto nyong ipakita, pwede namang hindi. Yung VAT, yung tax rate ay dito natin ilalagay kung ilang percentage, okay? Pero kailangan ay merong 00 dyan para hindi siya mag-error. Okay? So, yung receipt message, dun sa ibaba ng resibo, ito yon. Pwede nyong baguhin ito. Sa receipt footer, meron din. Pwede rin itong i-customize, baguhin kung gusto ninyo. Doon sa resibo magpapakita yan. Yung wallpaper, ito yung mga nakikita nyo pagka-click nyo itong mga, yan, halimbawa yan. Ito yun. Diba? Ito yun, customer. So, click mo customer. POS, pag-click mo, ito rin yun. Diba? Ito yun. Yan yung wallpaper. Okay? So, yung business plate, pwede nyo ilagay din dyan. Number, mga business documents, pwede nyo i-attach dito. Sa system 1, setting 1, yung sign out after 10 o 100 minutes, kaya pagka nag-counting siya, halimbawa itong computer niyo hindi nyo ginagamit ng at least 100 minutes, so mahigit sa oras yan. Ang gagawin ng system ay mag-lalak siya, mag-sign out. Okay? Yan yung gamit nito. Yung default currency naman ay ito. Pwede nyong baguhin. Pero siyempre, sa Pilipinas, ganyan talaga ang peso symbol. Diba? Kung sa ibang bansa ay iba. Dollar o basta kung ano yung sign ng currency ng symbol na ginagamit. Pagkalagay, apply lang, click nyo lang yung yes.
Loyalty points. Ito ay quantity. Kung ilan yung quantity na binili ng customer ay pwede kayong magbigay ng loyalty points. Kasi hindi lahat ng bawat pagbili o bibili yung ating customer ay bibigyan na ng loyalty points. Pwede naman pagkagawin nyo itong 1, so kada bili ay meron siyang 1 point, diba? Pwede rin yan. Pero kung ilimit nyo lang na 20 quantity, magkakaroon siya ng loyalty points, pwede rin. Gawin yung 5, 10, yan. Tapos pagka na-kompleto niya yung 1 to 10 na loyalty points, ay bibigyan nyo ng award yung inyong customer. Yung default country code, ito ay para sa mobile cellphone number. Pagka sa Pilipinas ay positive 63, di ba? Inilalagay kasi ito para sa SMS, ginagamit sa SMS. Okay? Kung sa ibang bansa ay ibang code naman. Apply lang. Etong default invoice size, meron tayong iba't ibang uri ng invoice. Dalawa lang naman, pero tawag dito, merong NV at saka yung wala. Halimbawa ito, ang sabi niya, you select 56mm or 58mm size, VAT information will be available in receipt. So ang tawag dito, yung tax, yung VAT ay magpapakita doon sa invoice. Yung calculation, yung automatic na computation ng VAT. Pagka wala naman, ayaw nyo nang ipakita yon, ito ang piliin ninyo. Yan. Okay? Then, apply nyo lang. Yes. Okay? So, ganun lang ang gamit nyan. Ito naman, delivery pickup link. Ginagamit lang ito pagka mayroon na kayong link ng online ordering system. I-apply nyo lang yan. Makikita naman yan dito. Yung link na yon. Ito yon. So, pag-click nyo yan, kung ano yung link na nandoon, ma-open nyo automatic dyan sa browser. Halimbawa, ito. Di ba? So, yan yon. Yan yung gamit nun. Itong ito. So, dito tayo sa WhatsApp and SMS template settings. Sa new order, ay meron nang naka-default na ganito. Pwede nyo naman na baguhin yan. Pagka pick up, ito yung message. Pag on delivery, ito yung message. Failed delivery, ito yung message. Close order, ito yung message. Yung follow up, ito ang message. Yung update, ito yung message. Lahat ito ay template. Tawag dito, yung default message, pagka i-click nyo yung SMS. Ngayon, ang tanong, paano natin magamit yan? Meron din itong SMS server kung gusto nyong gamitin ito. Kung wala, ay pwede nyo nang gamitin yung WhatsApp kung nagwa-WhatsApp yung mga customer ninyo. Okay? So, ang gamit nito ay pang notify sa ating mga tawag dito, yung mga customer natin. Okay? On delivery, ganito din. So, dito sa system setting to, ito yan, WhatsApp, SMS pop-up. Pagka ilagay nyo itong -1, magiging enabled siya. Apply. Okay? Apply. Close natin ito. Pagpunta nyo ito sa POS, pag-click nyo itong isang customer, halimbawa yan, pag-click nyo itong print, yes, no, magpa-pop up itong SMS o kaya ay WhatsApp. So, ito yung default kanina doon sa admin. Ito yun. Pwede na namang baguhin yan. Pwede yung i-delete. Diba? Pwede nyo namang baguhin yung message. Depende na sa inyo.
tapos send SMS. Okay? Automatic na yun, ha. Hindi nyo na mabago mga ito. Ito lang pwede nyo baguhin. So, kung gusto nyo i-disable yun, halimbawa ayaw nyo munang gamitin, ay yun nga, gawin nyo lang itong 0. Itong value niya, 0, disabled siya. Okay? Ito naman, maging enable. Apply natin muna yan. Ito naman sa voice active, pagka negative 1 yan, maging enabled yan. Apply mo, magkakaroon siya ng voice. Pakinggan niyo dito sa POS. Okay? Pag click natin ditong new order, may sasabihin. New order. New order. Sabi niya. So, pag select natin yung pangalan ng customer natin, at pag-click natin dito sa mga tatlong button na ito, halimbawa ay walk-in, sasabihin ng ating system. Walk-in. Oh, di ba? Halimbawa, ito. Delivery. Oh, ito. Pick up. Oh, pick up. Okay? So, pagka-pick up, anong sasabihin niya dito? Wala. Hindi siya nagsasalita dyan. So, yan lang. Delivery. Delivery. Borrowed. Okay? So, yan. Ganun lang. Check out. Ngayon, pagka-check out niyan, halimbawa ito sa invoice na ito, 34. Gusto mo nang tawag dito, i-close. Click mo lang yan. Tapos, i-close mo, sasabihin ng system, Ordered closed. ordered close. So, naka-close na yon, di ba? Ganun din dito. Okay. Paid. Then, Ordered closed. ordered close. Alright? So, yun yung gamit nung voice activate na yan. Ito, voice active. Kung ayaw nyong gamitin yon, 0 nyo lang yan para na ma-disable, then apply. Okay? So, yan yung mga features ng ating water refilling station management system. Ano pa ba? Yung working place. Ito yung working place ay halimbawa yung WRS 1. Halimbawa itong may branch kayo dyan din. Yung pangalan ng anyong water refilling station system, water refilling station, dito nyo ilalagay para sa time in, time out ng inyong mga employee. Okay? Sliding news. Halimbawa, test. Ano ba itong sliding news na ito? Makikita nyo dito. Saan na ba yun? Saan ba makikita yun? Hindi ko na alam kung saan naroon niya. Okay, hayaan nyo na yan. Hindi ko na, kalimutan ko na kung nasaan nakalagay yun. Parang dito siya, mag-i-slide siya dito eh. Okay. Meron din tayong ditong reset database. Kung gusto niyo na mawala lahat ng mga pag-click nito, delete all records, delete all attendance, delete only customer records. So, itong tatlong na ito ay careful. Be careful. Sabi ko nga. Pagka-clinic nyo ito, lahat ng records ninyo sa POS, madidelete. Lahat ng record nyo sa production, madidelete. Sa expenses, madidelete. Attendance, madidelete. Ang hindi lang madelete, yung attendance, iba pala, yung ibang option niya. Ang hindi lang madidelete dito ay yung customer name. Pero lahat ng transaction nila, madelete. Okay? So, ingat lang kayo dito sa reset database. Okay? Backup. Itong backup naman, kung gusto nyong i-backup yung database, ay click nyo lang ito.
Pagka-click, anong sasabihin? Your database has been backed up. The backup file can be found on the desktop and folder name is DB. Okay? Tingnan natin. Kung nandun. Ito na nga. Ito yun. WRS backup Monday. So, Monday na ito. 11. So, November 13, 2023. Ito yun. Ito yung na-backup po. Lahat yung file na yan ang na-backup. Actually, ito lang kailangan nyo. Ito. Hindi na kailangan ito. Kasi ito, nandoon kasi sa root na folder. Kaya nakasama siyang na-backup. Okay? Actually, wala yan. Dapat. Alright. So, yan yung ating water refilling station management system. Sana ay maliwanag at isa-isahin kung ito one by one sa susunod na mga video. Pinakita ko lang dito sa admin ano ang meron dito sa admin. Okay? Sige. Bye-bye.